What is financial planning? Financial planning is a long-term process of wisely managing your finances. So meaning, financial planning pala is not an overnight success. Kaya kung may lumapit sa iyo at nagsabi na, invest ka dito, then after a week or after a month, kikita ang pera mo ng 20 or 40% or even doble, takbo ka na kasi ibig sabihin, scam yan. Today, we will talk about the importance of having a financial plan, ang pagkakaroon ng tamang plano kung paano mangyayari ang ating mga pangarap sa buhay. So please do stick around. I'm Chris Cervantes. This is Financial Planning for the Fast-Changing World. Part of financial planning is negotiating the financial barrier that may inevitably arise in every stage of life. So, ibig sabihin, ang financial planning ay hindi lang daw tungkol sa pagpapadami ng ating pera, kundi may kinalaman daw ito sa paglaban sa mga kalaban natin sa pagyaman, tulad ng loss of job, economic condition, disability, critical illness, or sometimes even premature death. For example, you're planning to send your son to a prestigious university and your son is just a baby, then something happened to you. Paano na ngayon ang pangarap mo na mag-aral ang anak mo sa college kung wala ka na? Minsan din naman, meron akong mga namimit na mga nagpapakonsult sa akin at nagsasabi na, Chris, pwede ba wag na natin pag-usapan ng eduk ng anak ko? Kasi meron na akong nakuhang eduk plan. Then nung tignan ko ang eduk plan ng anak niya, only to find out, enough lang ito para pang pamasahe ng anak na in the future. And hopefully, nandun pa din yung company na yon in the future. Financial planning is a total package of laying down your financial goals. Ano ang mga kasama sa financial planning? Nandyan ang 1. Protection planning, meaning bago ka kumuha ng kahit anong klaseng insurance, dapat alamin mo muna anong klaseng insurance ba ang kailangan mo. Nandyan ang term insurance, whole life, VUL. So ano sa mga yon ang kailangan mo? We have lots of insurance products available in the market, but it does not mean na you have to buy all those things. Pangalawa, tax planning. Paano ka makakabawas sa mga bayarin mo sa taxes, lalo na kung nagninegosyo ka? Dalawang klase yan, tax evasion at tax avoidance. Tax evasion, illegal yan. Tax avoidance, okay yan. Pangatlo, education planning. Kung plano mong pag-aralin ng anak mo sa Lasal or Ateneo, magkanong kakailanganin mo in the future? Let's say baby pa ang anak mo ngayon, so meaning 18 years from now, papasok na siya ng kolehiyo. So magkano ang kailangan mong itabi monthly so pagdating ng araw, by the time na mag-college siya, may nakahanda ka ng pera para sa kanya. Pang-apat, investment planning. Kung kumikita ka ngayon ng 100,000 pesos every month or let's say even 20,000 a month, magkano ba ang dapat na inilalagay mo monthly sa investment mo sa stock market, sa mutual fund, UITF, or even VUL? So, para nang sa ganun, monthly talaga siguradong nakapagtatabi ka. Pang-lima, estate planning. The moment na yumaman ka ng gusto in the future, sorry to say, lahat ng nag-ipon mo, iiwanan mo din lahat ng iyan. Pero sana iwanan mo ng matiwasay na hindi kailangan mag-away-away ang buong pamilya mo. Today, we are privileged to have second mate Joel Fulgencio. Hi Joel! So, ilang taong ka na bilang seaman at saka kailan ka nagsimula? Well, I started way back 2010 nung una ako sumakay. So, 6 years na akong sumasakay as of now. So nung sumasakay ka, no? So anong napansin mo sa mga kasama nating mga seaman, lalo na sa pag-handle sa pera? So napansin ko karamihan sa mga nakasama ko at saka mga nakilala kong kapwa marino is marami sa kanila hindi prepared kapag dumating yung pagkakataon, biglang pagkakataon na biglang nawalan sila ng sakay or nawalan ng income. At ang masaklap pa nito, marami rin ako nakilala na ilang taon na silang nagbabarko pero ang cycle ng buhay nila yung parang paulit-ulit lang. Ulit-ulit lang. Sasakay sila. Tapos pag-uwi, after 1 month, ubos na yung naipon sa barko. Tapos balik na naman sa barko. Kailangan na namang sumakay. So ikaw, bilang seaman, anong pinaka-ultimate goal mo na sana gusto ko, itong marating ko, or ito yung mangyari sa buhay ko bilang isang marino? Una sa lahat, bilang isang marino, pinapangarap ko rin maabot ng pinakamataas na posisyon sa barko. Pero on top of that, gusto ko rin sana magkaroon ako ng income dito sa lupa
na sapat na para masustentuhan yung pangangailangan ng pamilya ko in the future. And at the same time, dumating din ako sa point na hindi ko na kailangan sumakay pa sa barko. No, dito lang na pwede na sa Pilipinas lang, no? So, after na maka-attend ka ng seminar ko, so bakit ka nagkaroon ng interest na magkaroon ng financial plan or mag-undergo ng financial coaching? Ayun nga sir, dahil based rin sa mga nakita ko nung mga naunang sumasabi na gano'n nga naging kalagayan nila. So naisip ko kailangan kong ngayon pa lang, habang maaga, kailangan kong gumawa ng paraan para hindi ako maging katulad nila. So naisip ko na dapat magkaroon ako ng plano. At natutunan ko nga sa inyo na gaano ka-importante ang pagkakaroon ng financial planning. So after creating your financial plan, ano ang napansin mong pagbabago, lalo na sa buhay mong financial? Napakalaking pagbabago, Sir Chris, mula nung nagkaroon ako ng financial plan. Parang nagkaroon ng direksyon yung buhay ko with regards to how I handle my income, my money. And your expenses. And especially my expenses. Doon ko na nakikita na kailangan kong i-limit tong gastos ko dito. Tapos, ano bang priority? I-prioritize yan. Tapos, kung saan ko ilalagay yung pera ko para mas mapabilis na maabot ko yung mga goals na sinet natin dun sa financial plan. So, anong mensahe mo sa mga kasama nating mga OFWs tungkol sa importansya ng pagkakaroon ng tamang plano? Lalo na sa mga nanonood sa atin ngayon. Para sa mga katulad yung OFW, ang masasabi ko lang, napaka-importante na meron tayong goal sa buhay. And in order for us to reach that goal, dapat meron tayong plano. Because kailangan din natin isipin. Isip tayo ng long term. Where do you want to be 10 years, 15 years from now? Gusto mo pa rin ba na malayo sa pamilya mo? O hindi ba mas maganda na after ng napakahabang panahon na pagtatrabaho mo, yung mga naipon mo, i-invest mo, kasama mo yung pamilya mo, nakita mo lumalaki yung mga anak mo. Katulad ko, na sa tulong ni Sir Chris, nakagawa kami ng financial plan na ito ang nagiging guide ko sa aking mga investments, sa mga financial goals mo. Sa mga financial goals ko, paano siya makakamit ng mas mabilis. Naging madali ba ngayon yung pag-handle mo ng finances using your financial plan? Oo po, Sir Chris, napakalaking tulong. Kasi katulad sa barko, kung sa barko meron tayong voyage plan na tinatawag. So, bago pa lang umalis yung barko, alam na natin kung saan pupunta, kailan tayo darating doon, at ano yung mga dadaanan natin, ano yung mga pwede natin may encounter na obstacles along the way. Ganon din ang nararamdaman ko sa pagkakaroon ng financial plan. At katulad din sa barko, ang financial plan nakasulat, ano? Nakasulat. Hindi pwedeng nasa utak lang. Opo, no? So katulad nito, so kung plano nating yumaman, ang question dapat nakasulat ba yan? Nakikita mo ba siya? Kasi ang pangarap, hindi mo siya nakikita eh. Di ba? But with having a financial plan, mas nagiging visible at mas nagiging tangible na siya sa ngayon. Tama po, Sir Chris. And naniniwala ko na a plan is not a plan unless it is written. So dapat talaga meron tayong napangahawakan, nakikita, at hanggat maaari, araw-araw natin itong binabasa, tinitignan. At tinitignan mo kung nasaan ka na doon. Nasaan na tayo, tama. Ayan. So maraming salamat, Joel. Maraming salamat din po. So ayan, I hope marami kayong natutunan sa discussion namin ngayon ni Joel, no? Lalo na sa ating mga kababayan at sa mga OFWs. So if you have questions or suggestion, please email me at cardinalboy.info@gmail.com. For the meantime, this is Chris Cervantes. Plan for your dream, plan for your life, and plan for your success. And if you need help in planning your future, our mission is to help you realize it. Hey, it's Chris. Did you like this episode? Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, you can do 4 things right now upang magpatuloy ang sabay-sabay nating pag-aaral. Una, you can subscribe to our video channel, and I hope you do, so you can learn something new from us every week. Pangalawa, you can have my book by ordering from the link below. Third, you can go to our website so you can read more articles from us. And fourth, you can like our Facebook page to receive a daily inspiration, updates on new products, podcasts, seminars, and events, and everything else na di namin maibigay sa video channel na ito. Sana magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Until then, go out and make a difference. Make money, be wealthy, and help someone else along your journey. God bless.